about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Ayan mga kubayan, magandang araw po. So ngayon nga, na-upload na natin or nakapag-live tayo kagabi tungkol doon sa ating fina-file na case. So sinabi na namin yon at ang sabi ko doon ay hinahayaan na lamang natin ang ating mga abogado, no, na i-process yon at hindi na kami mangingialam doon, ano, hayaan na lang namin yung abogado na mag-asikaso ng lahat. Pinost namin ito kahapon ni Pugong Biyahero, nag-post din siya, nakasama namin yung abogado namin. At sa mga comment, may nakita ako. So again, ito ay hindi pagpatol, no? Kasi sinasabi ng iba dyan, pinapatulan. Sasagutin ko po yung mga comment para malaman nyo rin po kung ano yung katotohanan. Okay? So, may nag-comment kasi dyan na kikita daw kami dahil sa kaso. No? So, hindi yun yung purpose ng ating pagkakaso, no? Ng ating ipina-file, ng ating pinaglalaban. No? Hindi po ito negosyo, no? Sa inaakala ng iba. Sa katunayan, kami po ay kumuha ng private lawyer at hindi ko na sasabihin yung presyo pero sobrang mahal. So bakit natin ito ginagastusan? Para malaman po natin ang katotohanan, no? Yun yung palagi kong sinasabi. No, doon tayo sa totoo. Kasi kung babaliwalain natin yung mga gantong bagay na alam nyo naman na simula pa lamang ay binabash na kami, lalo na si Pugong Biyahero. Matagal ng panahon na nanahimik lamang kami. At tingnan nyo po ang nangyari. To the point na below the belt na may mga pagbabanta at accusation na. Kapag kami ay nanahimik, ito po ba ay matitigil? Kapag po ba kami ay nanahimik, maitatama po ba ang mali? Kapag kami ay nanahimik, ang papaniwalaan na lamang nila ay yung sinasabi na kasinungalingan tungkol sa amin. At take note po, hindi kami pumapatol sa mga bashing, no? Kami ay tumugon lamang at binigyan namin ng aksyon yung bagay na sinabi sa amin na hindi naman totoo. Dahil ito po ay kasiraan ng aming pamilya, hindi lamang ni Pugong Biyahero. Alam nyo na, hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga ibinato sa aming accusation. Ano? So, yung sinasabi na kikita daw kami dito. Bakit kami kikita sa isang laban na kami mismo ang gumagastos? Dahil katulad nga po ng sabi ko sa inyo, mahal ang bayad sa abogado. No? So, bakit natin ito pinag-aaksayahan ng panahon? Sabi nung iba, pinag-aaksayahan daw namin ng panahon para may matutunan po ang bawat isa dito. Normal ang pangbabash, no? Normal kang bigyan ng komento ng ibang tao, pero hindi normal yung mga gantong salita, no? Tayo ay nagbigay ng paliwanag, pero patuloy pa din tayong binabanatan, no? So wala tayong kikitain dito at hindi lahat ng bagay ay pera ang dahilan. Okay? Hindi namin ito ginawa ng dahil sa pera. Wala kaming kikitain dito sa kasong ito. No? Gusto natin ay mayroong matutunan at gusto nating mapanagot ang dapat panagot. Malalaman po natin dito kung sino ang totoo at kung sino ang pinagmulan ng mga espekulasyon na ito dahil magkakaroon ng investigation. No? Kasi sa tingin ko, nakikita namin, hindi niya ito masasabi kung walang pinanggalingang source. So, ayoko na lang magsalita. Pero syempre, lalabasin ang katotohanan. Ano? Hindi kami magaling sa batas, hindi kami magaling sa mga ganyang bagay. Meron na tayong konting nalalaman. Kaya nga ipapa-asikaso na lang natin ito sa ating lawyer at alam kong sila yung masigit na nakakaalam para dito. So, nasagot lang natin yung mga ganitong komento tungkol sa atin. Pangalawa,
May nag-comment doon na pinapatulan nga daw namin, no? Gusto lang daw namin ng palagi kami yung mabango, tama. Unang-una, katulad nga nung sabi ko, kung hindi namin ito binigyang pansin, sino papaniwalaan ninyo kung hindi kami nagsalita? Paano nyo malalaman yung totoo? At gusto daw namin na palagi kaming tama. Sasabihin ko ulit, never kaming pumatol sa kahit anong pangbabash. Never kaming naglabas ng aksyon laban sa mga nambabash. Pinagbigyan nga namin, di ba? Pero hindi na natin papalampasin sa gantong pagkakataon. No? Gusto daw namin lagi na kami ang tama. Unang-una, sino ba ang tama at sino ang mali? Tinalo pa daw namin yung mga sikat. So, pag kami hindi pwede magkaso, ibig sabihin ba nun? Hindi kami pwede magsalita dahil di naman kami sikat? Ganun ba yun? Kung kami nga kung si Pugong Biyahero nga na 4 million followers na subscribers na ginaganito na nila. Paano pa kaya yung mga charity vlogger na bago pa lang din nagsisimula? Or kahit sinong content creator, no? Sisirain nila ng walang basihan dahil sa gusto lamang nila at meron silang paniniwala, no? Hindi kasi po pwede na sasabihin natin na may nag-comment pa doon na freedom of expression, kaya daw sinasabi. Huwag nating idahilan na meron tayong freedom of expression, maging responsable tayo sa sinasabi nating salita. Hindi po pwede na dahil may freedom of expression tayo, yung gusto nating sabihin, kahit na alam nating mali, sasabihin natin. Kahit alam nating makakasira na tayo ng ibang tao, sasabihin pa rin natin. Maging responsable tayo sa mga binibitawan nating salita. No? Tapos, ngayon, ang ending, kapag pinuna kayo pa tong may ganang magalit. No? Kapag pinuna kayo sa paninira ninyo, kayo pa tong may ganang magalit. Anong klaseng kaisipan mayroon po kayo? Na kapag itinama kayo, kayo pa tong nagagalit. Na kapag nilatagan na kayo ng resibo at katibayan at alam nyo naman yung katotohanan, kayo pa tong nagagalit. Walang ganun. No? Hindi po pwede na ganyan. Pag tayo nanahimik, sino magtutuwid? Ang hirap kasi, kapag kami nanahimik, kasabihin, kaya sila nanahimik kasi totoo. Ngayon kami sumagot at gumawa ng aksyon, sinasabihan kami na, grabe naman itong mga to, pinatulan pa. So saan tayo lulugar? So mas pinili natin kung ano yung tama. Meron pa nag-comment na tigilan daw namin yung pag-hire ng private agent sa mga GC nila. Unang-una, wala kaming na-hire na private agent. Yung mga nagsisend kay Pugong Biyahero ng mga recording and screenshots, yun ay hindi namin kilala. Concern lang sila. O, isipin nyo, another accusations na naman na may mga ina-hire daw kami ng agent. Wala kaming ganun. No? Saka, bakit kayo gagawa ng grupo na ang purpose ng grupo ninyo ay makasira? Alam ko na bawat isa sa inyo ay may sinusuportahan. Suportahan ninyo nang wala kayong sinisirang ibang tao. Pasensya na po sa sasabihin ko ha. Kayo po ay may edad na. Dapat kayo ang maging ehemplo. Hindi. Kayo pa itong nagsisimula ng gulo. Tapos sabihin na naman nila, sinisisi na naman tayo ng PB team ni PB Onjay. Tayo daw yung simula ng gulo. Ay bakit? Hindi ba? Sa pinagagagawa ninyo, sa mga paninira ninyo, sa mga kasinungalingan ninyo, hindi ba nagkakagulo? Kaya nga nagkaroon tayo ng ganito Dahil sa mga pinagsasasabi ninyo na wala namang basehan at katotohanan. Tapos pag pinansing kayo pa tong galit. Anong klase naman? Hindi po pwede na mananahimik tayo dito. Sasabihin nyo na yabang-yabang namin. Ang tagal namin nanahimik. Sige kayo tira. Pag pinagbibigyan kayo ay namimihasa. Huwag tayong ganun.
sasabihin nyo na kailangan tahimik lamang, wag nang patulan. Paano nyo malalaman ang katotohanan? Paano nyo malalaman na mali na ang ginagawa ninyo? Di ba? Okay lang may suportahan kayo, pero dun kayo sa tama. At huwag nyo didiktahan ang mga tao kung anong gusto nilang gawin. Kapag hindi nyo nagustuhan yung ginawa nila, ibabash nyo. Tapos sasabihin na ang social media daw, pwede silang magsalita kahit ano. Maging responsable kayo sa paggamit ng social media. Yun po ang tama. Hindi yung gagamitin nyo ang social media sa kawalang kwentang bagay, sa paninira ng ibang tao. O ngayon, nilapagan namin kayo ng resibo. Dinaan namin sa legal. Kayo pa tong galit. Matatanda na ho kayo Nandiyadyaan na kayo. Kayo nga tong dapat nangangaral ng tama. Hindi ba kayo nahihiya? Kami pang mga bata ang nagsasabi sa inyo na mali yung ginagawa ninyo. O, di ba? Hindi ba mas nakakahiya yun? Lagi kaming nananawagan at tigilan ang pangbabash dahil masama iyon. Pero patuloy pa rin kayo. At kapag pinuna kayo, galit na galit kayo. Magbabanta pa. Kasabihan pa kami ng kung ano-ano. Ang nangyayari kasi, yung mga paliwanag namin, hindi nyo pinakikinggan. Hindi kayo marunong makinig. Habang kami ay nagsasalita dito, habang kami ay nagpapaliwanag, meron agad sa isip ninyo na irerebat kayo. Na kahit anong sabihin namin tama, hahanap at hahanap kayo ng butas para ipilit ninyo yung gusto ninyo. Kami ay hindi mangmang, kami ay hindi bulag, kami ay marunong makinig. Kapag tama ang sinabi ninyo, sasang-ayunan namin kayo. Ang problema, wala kayong tinama. Lahat ay mali. Sa totoo lamang. No? Ngayon, marami pa rin ang nag-iingay. Ilang gabi na ako nagla-live at ako'y nakikiusap kahit sa aming mga supporters na tigilan ang pambabash. No? Dahil ayaw namin ng gulo. Kami mismo nakikiusap na tigilan. Ano? Lalabas at lalabas din ang katotohanan kung saan man kinuha yung mga accusations na pinagsasabi sa amin. No? Marami pa dyan, matapang pa din. Di kasuhan nyo. Di ganito. Huwag nyo kami i-trigger na gawin yung bagay na ayaw namin gawin. Na lahat kayo ay kasuhan. Dahil pwedeng-pwede yun. Napakadali lamang magkaso. Kaya nga ang pakiusap ko sa inyo, tumigil kayo. Ang pakiusap ko sa inyo, lahat tayo manahimik. Kung gusto ninyong tuligsain kami, yung alam nyong tama. Pag kayo nagsalita laban sa amin, tas alam namin tama, magsusorry pa kami. No? Mag-rally kayo. Magprotesta kayo sa social media na mali yung ginagawa namin. Makikinig kami sa inyo. Kaso, lahat ng pinagsasabi ninyo, mayroong nagsasabing isang tao lang sa inyo at pinapaniwalaan nyo naman. Hindi ko babanggitin ang pangalan, pero alam kong mayroon. At pakiusap ko sa iyo, alam kong mapapanood mo ito. Tigilan mo. Huwag mong sirain ang buhay mo ng dahil lang dito. Huwag mong sirain ang buhay mo ng dahil lang dito. At sa lahat ng mga kababayan namin na sumusuporta sa amin, maraming salamat po sa inyo. Alam ko na kayo man ay nakakaranas din ng pangbabash. Na alam ko na kayo din ay nakakaranas ng stress. Kaya nga po ang panawagan namin ay itigil na natin ito.
hayaan nyo nang kami ang sumagot sa mga paratang nila. Hayaan nyo nang kami ang magtama. Maraming salamat sa inyong pagtatanggol. Pero hinihiling namin na maging mahinahon po tayong lahat. Kayo po na sumusuporta sa amin. Ano po? Hayaan nyo na sila, yung mga nambabash dyan. Kung walang sasagot, ako ang sasagot. No? Mabait si Pugong Biyahero. Madali siyang magpatawad. Sobrang mababa ang luha, mahaba ang pasensya. Pero ako, hindi ako titigil hanggang hindi natitigil din yung mga maling accusations na sinasabi tungkol sa amin. At siguro naman ay maiintindihan nyo kami. Ano po? Please lang, tumigil na tayong lahat. Ano? Hindi mangyayari ang bagay na ito kung hindi nyo sinimula. Kayo ang nagsimula, tatapusin lang namin at dadaanin namin sa legal na paraan. Marami diyang nayayabangan sa akin. Eh anong gagawin ko? Gusto niyo yung mga mabulaklak na salita? Gusto niyo yung maamong salita para pagtawanan kami at sabihing mahina kami? Pinag-uusapan nyo na nga kami kung saan-saan. Diba? Maging mabuti tayo sa bawat isa, no? Hindi ko nga magets kung bakit kami ang tinitira nyo. Napakaganda-ganda ng ginagawa namin, lalo na ni Pugong Biyahero. Ba? Sana ay matauhan kayo sa mga gantong bagay. Kapag hindi po kasi ako nagsalita ng ganito, kahit si Pugong Biyahero, pinipigilan ako magsalita. Sa totoo lang. Pero kapag hindi ako nagsalita, magpapatuloy kayo. Kapag hindi ako nagsalita, kawawa naman kami. Papaniwalaan na lang lahat ang sinasabi ninyo. No? So ito ay hindi pakikipag-away sa lahat ng mga nambabash. Ito po ay panawagan sa inyo na sana ay tumigil na tayo. Suportahan ninyo yung mga gusto nyong suportahan sa paraan na wala kayong sisiraing tao. Mag-reaction kayo sa kung ano yung tama, hindi sa kung ano yung gusto nyo lamang sabihin. Magkaiba yun. Matuto tayong manaliksik ng impormasyon para hindi naman tayo nakakasira ng ibang tao. Kami, ang aking pamilya, hindi naman masamang tao. Napapakiusapan kami. Hindi naman kami sadista. Hindi kami matapobre. At wala kaming rason at wala kami sa lugar para maging mayabang at maging mataas sa iba. Kasi wala naman kaming dapat ipagmalaki. Ginagawa lang namin, lalo ako, ginagawa ko lamang kung ano yung tama. No, alam ko maraming magagalit dyan. Kasi may opinion kayo Pero sana yung opinion ninyo, pag-aralan nyo, alamin nyo kung tama pa ba o hindi. No? Hindi yung feeling nyo, kinakawawa kayo Hindi nyo inisip na baka kami yung kinakawawa nyo. Ano po? Pag-isipan natin mabuti. Para lahat tayo ay payapa. Para lahat tayo ay walang stress sa buhay. Po. So, yun lamang po mga kababayan. At again, ito po ay ipinapaubayan na namin sa aming abogado ang lahat ng mga bagay na ito. At sana, yung mga below the belt na pagsasabi sa amin, ay tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Dahil hindi maganda yung pinagagagawa niyo.
Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta sa atin, sa lahat po ng ating mga kababayang OFW. Saludo kami sa inyo, sa inyong sakripisyo. Palagi po kayong mag-iingat sa lahat ng viewers and sponsors natin. Maraming salamat po sa inyo. Palagi po kayong mag-iingat and God bless po.